Good morning everyone! Share ko lang sa inyo yung kaganapan sa aming kagabi. Nag-set up kami ng sanggupsal dito sa amin dahil ang aming lolo daddy na nasa barko ay nagse-celebrate ng birthday din niya. Actually, ang birthday ng aming lolo daddy ay last September 27. Hindi kami naghanda actually. Nagluto lang ako ng lasagna at saka ng sansribal para sa kanya, para laang ma-celebrate namin yung kanyang birthday. Tapos yun nga, kagabi, sabi kahapon ng lolo daddy ng aking asawa ay magkakaroon sila ng Sabado night sa barko dahil late na nga yung celebration ng birthday niya kasi nagkaroon sila ng bunkering sa Korea. So wala silang time para i-celebrate daw yung birthday niya at saka ayaw niya kasi baka malasing sila or malay nyo magkaroon ng inuman hindi sila makapag-duty. So sabi niya pagka nakabiyahe na lang kami pag alis namin ng Korea. So yun na nga, kagabi nga sila nag-celebrate ng birthday niya. So ang ginawa ko naman, since alam ko na may celebration siya, sinabayan namin dahil wala namang pasok ang mga bata, ang mga apo ko ngayong hapon dahil Saturday. So ito na nga, inipon ko sila, pinatawag ko lahat sila para mabuo kami. Kasi nung Wednesday, kaya hindi na rin ako naghanda kasi ang mga bata ay may pasok. Hindi sila pwedeng mapuyat at saka yung isang malayo sa amin na manugang ko ay hindi rin makakapunta dahil nga may pasok yung kanyang mga anak. So kaya kagabi, nag-ipon-ipon kami lahat kasama aking mga hipag na sila Susan at si Irene dahil wala din naman mga anak nila. Nag-celebrate kami ng another day ng celebration ng birthday ng aming lolo daddy. So ayan, nagluto ako uli ng lasagna tapos nag-prepare kami ng aming mga panglagay sa aming sanggupsal. So eto, nagluluto ako ng soup na nilalagyan ko siya ng bok choy at saka kung ano-ano pa dahil meron pa kaming ilalagay diyan yung nakahain doon sa aming table na pinamili ko rin nung last Friday ng gabi. So since tuwan-tuwa ako dahil naipon na naman kami, ngayon na lang uli kami naipon kaya ako'y tuwan-tuwa dahil ito yung mga pagkakataon na okasyon na nabubuo kami. Actually, hindi naman kami talaga buo pa dahil wala lahat yung aking mga anak at wala din yung celebrator. Kaya sabi ko, kahit ang representative na lang ay mga apo-apo at saka mga asawa, kaya at least ay may celebrate namin ang kanyang birthday bilang pasasalamat sa buhay na ibinigay sa kanya na ngayon siya ay 55 years old na. Kaya para sa aming lolo daddy, kami ay masaya at siya ay nakarating sa punto ng buhay niya na nasa kalagitnaan na kami pareho ng aming buhay, ay masaya pa rin at masiglang nagse-celebrate ng birthday niya. Kaya so very thankful kami dahil sa mga blessings na binibigay sa amin, sa pagtsatsaga ng aming lolo daddy ay nabigyan kami ng ganitong buhay. Kaya so thankful kami dahil nga kami ay nagkaroon ng lolo daddy na ganito. So ayan, nagdatingan ng aking mga hipag, nadadalwa-dalwa lang naman yan. Sa side ko yan, ng mga kapatid ko. At ayan, kami-kami lang at ang akin namang ibang mga bayaw at isang hipag ay malayo, kaya kami-kami lang. Hindi ko na rin naisama yung biyanan ko dito dahil gabi na at ayaw naman niya ng mga ganitong pagkain dahil nga walang ngipin yun. Kaya ayaw niya ng mga sanggupsal. Siyempre, since mga bata pa rin mga kasama ko, siyempre kailangan nating sumabay sa kanilang mga hilig, sa kanilang mga trip. Alam ko ito lang yung mga bagay na gustong-gusto ng aking mga apo. Nagsasama-sama sila dahil kikita-kita silang magpipinsan. At ito lang yung mga paraan ko rin para mabuo sila. Kaya ako'y natutuwa kapag nandito sila kahit na magulo, maingay, at saka makalat, nararansak ang bahay ko, pero okay lang yun dahil yan na may isang araw lang o isang gabi lang o ilang oras lang. Tapos sunod na naman, pag alisan naman nila, malungkot na naman ang bahay ko kasi ako lang naman, wala na namang kasama. Kaya, ayan. So, ito lang yung mga paraan na pwede kami magsama-sama. Kaya, lahat ng paraan na pwede kami magkaroon ng gatherings ay ginagawa ko dahil ito lang din yung time para magbanding yung mga apo ko na ayoko rin kasi silang lumaking hindi magkakasundo at hindi magkakaibigan dahil mahirap kapag hindi magkakakilala ang magpipinsan dahil naranasan ko sa buhay namin na kahit napakarami namin, iilan lang yung mga pinsan namin kakilala. And since ngayon may buhay na kaming kanya-kanya, hindi rin kami ganun, sabihin na natin hindi kami ganun ka-close para magkaroon kami ng mga sama-sama everyday at malalayo ang mga bahay. Meron namang malalapit lang pero hindi nga ganun yung banding pa ay hindi ganun ka-solid kasi nga bihirang magkita. Siguro ganun na. Kaya ayoko mangyayari yan sa aking mga apo dahil since aanim sila. Gusto ko pag iniwan ko sila ay sila pa rin, hindi sila magkakalayo hanggang sa sila ay lumaki. Gusto ko ganyan sila para kung sila ay magkakaroon ng pamilya ay
gagawin din nila yung mga nakikita nila sa kanilang mga magulang, na kahit na magkakalayo ay binibigyan ng mga time ang buhay na magkasama-sama para magkakilala. At sana nga kahit wala na ako at kahit na maglakihan sila, ganyan pa rin sila ka-close. Hindi naman naiiwasan sa mga bata nag-aaway, pero normal lang naman yun. Kaya ako'y masayang-masaya dahil sa mga ganitong pagkakataon, nakakasama ko ang aking mga apo. Ay love na love ko yung mga yun. Kahit anong kukulit na mga yun, nako, kaya pa namang tiisin kahit medyo nakakagalit. Minsan hindi maiwasan. Siyempre, tao lang po tayo. Minsan may dinadaanan tayo ng madaling mabuisit o mainis kasi sa sobrang kakulitan ng mga bata, hindi mo matolerate yung ingay. Pero syempre nalipas din naman, nasasaway din naman. Kailangan lang sawayin ang mga bata para hindi maging lalong madagdagan ng kakulitan. Pero kung walang bata naman, hindi magiging masaya rin ang buhay, dahil parang sa buhay ng mga pamilya ay parang ang spice ng pamilya ay ang mga bata, di po ba? Merong mga mas mababait, merong mga makukulit, merong malilikot, pero normal sa kanila dahil yan hanggang ngayon lang na sila ay bata pa. Kaya alam ko paglaki ng mga yan, katulad na rin natin yan na makikihalubilo, makikichismis, makikimarites. Kailangan lang talaga pag minsan ang mga bata pagpapasensyahan. At yan ang ginagawa namin, pagpasensyahan. Kaya thankful ako sa aking mga manugang dahil lang sila ay naisasama nila din sa akin ang aking mga apo. At dahil sa selebrasyon ng aming lolo daddy ay eto na naman kami nagsasama-sama at malapit na naman ang Pasko. May nakalimutan kami kagabi, hindi namin nagawa ang magpalabunutan na wala na sa isip sa kada daldalan. Dahil kami ay may palabunutan dapat para sa aming Christmas party. Dahil yan ay ginagawa namin na hindi naman actually tradisyon, pero nagiging parang ugali na namin na magkaroon kami ng Christmas party simula pa noon, nung maunti pa ang pamilya namin, hanggang sa lumaki na ng lumaki. Dahil ito lang naman yung inaabangan ng mga bata at nakakatuwa din naman pag may mga okasyong ganoon na nagsasama-sama sa iba't ibang klaseng okasyon. Siyempre, after kumain, nagkwentuhan, nagchismisan, at inabot kami ng bandang alas 12 ng gabi. So, yun mga oras na yun, nakaligpit na kami. At nagkikwentuhan na lang, kaya after na makatapos, naghiwa-hiwalay na rin naman kami para matulog na at ang mga bata namin ay mapupuyat. Sabagay, Sunday naman ngayon, kaya ngayon ko rin ito binoise over para makita rin ninyo lahat-lahat yung kaganapan namin kagabi. So, yun lamang, at muli para sa aming lolo daddy ay happy birthday. Nawa ay maging masaya ang iyong birthday kasabay ng aming pagsa-celebrate ngayong kagabi. Alam ko naging masaya siya dahil napakaraming handa niya rin kagabi. Thankful and grateful sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa amin ni Lord. Kaya yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye! Kaysa katulad nun, mabuti pa nga hindi nakalagay pala yung mga pagkain doon.